Pero hindi ka live sa Facebook. I-live ko lang siya sa Facebook. Ah, yan. Pwede ba kayo mag-comment sa Zoom para ma-check ko kung nakaka-comment kayo? Hello, good evening guys. Yan. So we'll get started in a few minutes. Wait lang tayo ng more people to join us. So for the meantime, I'm here with Leila. Ayan, she's a copywriter. Siya yung guest natin for tonight. Copywriter and ano yung isang ano mo, creative director. Wow, magandang title yun ah. Kinakabahan. Okay lang yan. Sabi sa inyo guys, kinakabahan. Ayan. I think dapat live na rin tayo sa Facebook. Check nga natin. Yung mga nasa Facebook naman, hello, can you comment hashtag live if you're watching live tonight or hashtag replay if you're watching the replay. Yan. I think live na rin sa Facebook. Okay. So wait lang guys, naghihintay lang tayo ng few more people. Ah, wait lang. Parang, ayun. Kala ko hindi ko makita yung live eh. Turn to future. So Leila, kamusta naman so far? Kamusta naman yung buhay copywriter? Na-enjoy mo ba? Kamusta po ba ang buhay? Sobrang saya po. Hindi ko po ina-expect na ganito siya kasaya. Akala ko po naghahanap lang ako ng work para magkaroon ng pera, ganyan. Or like, akala ko po parang isa-sideline ko lang to. Pero hindi. Actually, super na-enjoy ko po siya na gusto ko po siya gawing, gusto ko siyang karirin talaga, i-career talaga. Unexpected thing. Oo, tsaka ano, ayun nga, parang ano, young ka pa eh. So parang marami pang ano, things are in store for you dito sa copywriting world. Diba? Opo. Tsaka nga po may mas bata sa akin eh na nag-aaral din po tapos mas nauna sila magkaroon ng wins kaysa sa akin. Kaya super nakaka-excite din po yung mga kwento nila. Sana dito sila sa susunod. Inspire naman sila sa'yo, ma-excite din sila dito sa'yo, di ba? Kasi iba-iba naman ang timing yan. Opo. Pero yung important is yun nga, hindi tayo mag-give up because may ups and downs lang talaga, di ba? Totoo po. Ayan. Hindi ito yung first day ng 7-day training, nasa, sa email yung DJ. Pero pwede ka manood, di ba? Para may learnings ka din from Leila, malaman mo yung story niya. Kasi nag 7-day challenge din si Leila eh. Ayan. So I think ready na tayo to start. Anyway, papasok rin naman yung papasukin ni Cindy yung mga sumasali sa Zoom. So we are live now via Zoom and sa Facebook group natin. So again, comment your hashtag live if you are watching live right now. Yan. Okay. So, game, can I get a ready sa comments? Saka sa chat. Ready! Type nyo lang ready. Ready, ready. Taga saan ka pala, Leila? Ay, hindi nakamute ka. Wait lang. Gawin kitang co-host. Sorry. Ay, sorry po. Taga saan ka pala? Okay. Taga Pasig po ako. Pasig lang. Malapit ka lang. Opo. Sa Eastwood ako eh. Banda. Malapit-lapit po ako dyan. May papasok po ng Eastwood galing Pasig sa may bandang IPI po. Oo. Ayan. So, good evening guys. Welcome to our Kaizen episode for tonight. So,
This is, I believe, Kaizen number 41. So our special guest for tonight is Leila Gomez. She's a copywriter slash creative director. And ikukwento niya yung story niya sa inyo guys because yun nga, like we said dun sa mga previous post natin, dumaan din si Leila sa pag-doubt ng sarili niya. Dumaan rin siya Sobra. sa parang alam mo yun yung gusto mo na mag-give up. Alam ko dumating ka sa point na yun eh. Naalala ko yung call natin ganun eh. Opo. Pero yun, at the end of the day, di ba, as long as kumapit ka and you keep doing it, you will eventually find the first client. Kasi once you find that first client that actually trusts you, after that, tuloy-tuloy na eh. Di ba sabi nga ni Cherry? And totoo yun, totoo yun. Nakita ko Opo. yun over and over again. So, Leila, kamusta? Can you, siguro enlighten us with your backstory na a bit, ganyan, para at least maliwanagan ang ating audience. Sige po. Bale po, hello po pala sa lahat. Thank you po sa pagnood at for making time. Pero ayun nga po, ang story ko po bago po ako maging copywriter or bago ko po ma-meet si Sensei, nasa BPO po ako nung una. First job ko po noon before pandemic. Nag-BPO po ako and then lumipat po ako sa payroll sa payroll company. KPO industry naman po siya. The reason why naman po bakit po ako nag-start mag-freelance kasi po during that time, around May last year or like same time, October, November last year, nagkaroon po ako ng sakit. Pero nung time po na yon, parang hindi pa po namin alam kung ano nangyayari. Tapos, pabalik-balik po kami sa hospital. And of course, lagi po akong absent, ganyan. So, yung performance ko doon nagda-drop. Eh di syempre po, di ba, parang pag nag-drop yung performance mo, parang na ano na yung company. And after 3 months, nalaman po namin na meron akong chronic illness. So, ang tawag po sa kanya, fibromyalgia. In short po, ano lang po siya, 24/7, legit, no joke, na body pain. At nagkakaroon po ng ganun usually dahil kapag naka-experience ka ng mental health problems, ganyan, if parang na-depress ka or nagkaroon ka anxiety, PTSD, any, since nare-repress daw po yung emotions mo, nare-repress ko daw yung emotions ko, nag-manifest na po siya physically. So, ayun, Pwede pala yun. fibromyalgia. First time ko actually marinig yun. Pwede pala yun mag-manifest siya physically. Opo, first time ko din po. Tada! Okay, I mean, I can only imagine kung saan mo 24/7 pain, parang grabe. I feel you. I mean, okay. Opo, 24/7 pain. Pero, meron naman po katulad these days na okay lang naman siya, bearable, pero meron talagang days na um, super sakit, ganyan. Kaya nga buti nga po okay ako today. Kaya po tulog din ako magdamag, sobrang sakit po nung ano nun. Basta po may tulog ako so far, okay naman po ako. So dahil po doon, parang hindi na rin po ako natutulungan nung company na parang kailangan kasi on-site ka eh, hindi po nila ako matulungan. So I decided po na mag-resign kasi hindi ko po kaya mag-on-site during that time eh. Tapos yung gantong condition ko is lifelong na. So, alam mo mang i-risk ko on-site palagi, tapos absent naman palagi. So, during that time din po, doon ko lang din po ako nag-start mag-freelance. Sabi ko, sige nga, try ko nga itong freelance na to. Tapos, hanggang sa, ayun nga po, nakita ko po yung Facebook ad ni Sensei sa 7-day copywriting challenge. Sabi dun sa post, parang, maging copywriter ka lang in 7 days. Tapos, 297 pesos lang. Tapos, naisip-isip, na ano to? Pandemic, tapos parang nang scam. Parang ang eme naman na to. Pero, trinay ko pa rin po. Alam Kasi, mo na yung copywriting nung time na yan. hindi ko Hindi pa po pa. alam kung ano siya. Tapos parang trabaho, tapos 7 days, pa doon na yun yung trabaho mo. Parang ang weird naman nun. Pero sige na nga, 297 lang naman eh. Anong mawawala? May pera pa naman po ako nung time na yun. So, trinay ko, nagkaroon ng emails, ganyan, ganyan. Tapos, ayun, totoo pala siya. Hindi siya scam. Hindi siya scam. Tapos yung 7-day challenge na yun, parang
parang yung nasa loob ng 7-day challenge na yun, parang 2 months na training. Sobrang dami mong matututunan sa 7 days. Tapos may mga kasabayan ako na 7 days. After ng 7 days na yun, si ate nakalimutan ko, pero nag-Kaizen na po siya eh. 7-day challenge, may clients na siya agad. So ako parang na-inspire ako na, wow, sige nga, try ko nga to. Kasi sakto naghahanap naman ako ng bagong work. Hanggang sa si Sensei nagbukas ng inner circle. Bumukas yung inner circle, ay medyo mahal po yun, 'di ba? Sabi ko, dumating na yung final pay ko, tapos nag-compute na ako. Sabi ko, parang gusto ko ba sumali? Kasi opportunity din yan eh. Mas marami akong matututunan sa loob. Pero at the same time, what if anong mangyari? Baka may pangit na mangyari sa akin, ganyan-ganyan. Eh, binabudget ko na po yung pera ko. So, pero yung mga emails, parang last day na Layla, 2 days na lang Layla bago mag-end yung inner circle. Tapos parang, alam niyo po yung sensei, parang hindi po ako makatulog legit kakaisip po sasali ba ako or hindi. Parang hindi ako parang tawag po dito, parang may countdown timer na doon. Tapos parang 30 minutes na lang bago mag-close yung inner circle. Sobrang kinakabahan ako. Feeling ko, pag hindi ako sumali dito, parang manghihinayang ako ng sobra. So, sumali ako. Nag-installment ako noon. Tapos sabi ko, bahala na. Basta, gusto ko to eh. Anong magagawa nila? Hanggang sa nakapasok na po kasi inner circle. Tapos during that time din po, di ko pa po alam kung ano yung copywriting, kung ano siya, everything. Nakakita lang naman po ako ng part-time client lang siya, YouTube script writing. Ang sahod ko po doon, 7,000 lang. So sabi ko po, okay na to, at least nagkaroon ako. Nakahanap po ako after a month. Kaka-start ko lang po noon. 7,000. Sige, may inner circle naman ako eh, pag-aaralan ko, ganyan-ganyan. May mga kasama naman ako dito. Sige, Tapos okay lang to, 3,000 is tanggapin ko na. better than no income. Opo, mas okay na po yung meron kaysa sa wala. Nagtagal po ako dun sa YouTube script writing na yun, parang 1 year din. Tapos, ano pong tawag dito? Nasa inner circle na po ako no, nasa inner circle na ako, ang daming activities, super dami activities, talagang nakaka-challenge. Ang saya makamit po ng ibang tao. Tapos, ang sarap sa pakiramdam na parang hindi ka nag-iisa. Ganon. Parang ang dami niyo nag-hope, ang dami niyong nagsistrive. Nasa tamang community ka, ganon. Kaya parang go lang ng go. Hanggang sa almost mag-go 1 year na ako sa inner circle. 1 year na rin na, yun lang yung kliyente ko, yung 7,000 pesos na yun. And hindi naman po ako masusustain ng 7,000 pesos na yun kasi ayun nga po, if di ko po nabanggit, working student po kasi ako. So, yung 7,000 na yun, super kulang sa akin kung may mga binabayaran akong iba. So, kailangan ko po talaga makahanap. So, almost 1 year in, 7,000 lang yung sahod ko every month. Tapos, pag sobrang nakakainggit na kasi parang noong una ang saya-saya mo kasi yay, ang daming tao, ang dami mong nakikilala, ang dami mong matututunan, may mga kasabay ka. Pero dumating po ako sa point na parang feeling ko na pag-iiwanan na ako ng sobra. Kasi kapag merong sharing time ng wins, tapos magbabasa ka ng comments, parang bakit sila nakakakuha na galing silang 7-day challenge or kaya parang kakapasok pa lang nila ng inner circle. Mas bata sila sa akin, 24 years old lang ako. Merong isa na parang senior high ata, senior high ata siya. Babae po siya na nakuha siya kaagad. Tas parang nag-win ulit siya na naging lead na siya ng copywriter lead na siya, ganyan, ganyan, senior copywriter pa. Naging senior na siya. Tapos ako 1 year in, parang binabasa ko naman lagi akong uma-attend sa mga pa-webinar ni Sensei. Binabasa ko po yung mga modules and everything. Pero bakit parang wala nangyayari sa akin? Tapos sobrang na-lose hope ako nun kasi parang para sa akin ba to? Baka mamaya nagper-pursue ako ng bagay na hindi naman para sa akin. Baka nag-waste lang ako ng time. So there was this one time din po na
nagkaroon po ako ng coaching call. May coaching call po kasi, diba? So, in-express ko po doon. Yun na po yung point na parang gusto ko na lang po mag-goodbye. Na parang nung it's my turn na po na para makamusta. Sabi ni Sensei, kamusta Leila? Ganyan, ganyan. Sabi ko, Sensei, parang ayoko na po kasi wala naman po nangyayari sa akin eh. Feeling ko po hindi to para sa akin. I mean, andyan na lahat. Andyan yung modules, andyan yung webinars, lahat. Tapos parang may pa-activities pa bukod doon. So, parang, Sensei, I think I'm just wasting my time. Baka hindi pang copywriter ang para sa akin. Kasi wala talagang nangyayari. Ilang beses, araw-araw, pagkagising ko, cellphone or laptop ka agad, punta agad sa online jobs, punta agad sa Facebook groups. Yun po yung inuuna ko kesa sa kumain muna ng breakfast or magpa-araw sa labas. Hanggang sa bago matulog, online jobs pa din. Pag nakakita ko na, may apply points pa ako. Sige nga. Tapos kapag hanggang madaling araw, minsan kasi may magpo-post sa mga Facebook groups na hiring, ganyan. Ay, sige nga, try ko nga. Kahit nga po hindi copywriting job yung nakapost, tinatry ko pa rin po siya. Pero parang 1 year, ilang rejections din yan araw-araw. Yung iba hindi nagre-reply, yung iba hindi nag-ghost. Araw-araw pong ganun. So parang ang hirap, ang sakit. Umiiyak nga rin po ako minsan kasi parang ano ba, bakit ayaw niya sa akin? Kaya ko to. Pero hindi nila ako tinatanggap. Tapos parang sana may maniwala, pero wala talaga during that time. So, nung nasa call, pakwit na po ako noon, parang attendan ko lang to, sabihan ko si Sensei na, Sensei, parang ayoko na, mag-quit na po ako. Tapos, hindi na ako a-attend ever. Parang silent lang ako mag-leave sa mga group, ganyan. Archive ko na lahat. Ayoko na kasi parang sobrang sakit. Tapos sabi ni Sensei sa akin na parang, try mo pa. Isa na lang. Yun yung sinabi mo sa akin, Sensei. Isa na lang. Isa na lang, try mo. Tapos balik ka sa akin kapag wala pa rin nangyari. Tapos let's try to, ano, maghanap tayo ng paraan para mag-workout yan. Tingnan natin yung resume mo ba? Tingnan natin paano ka ba sa interview? Baka yun yun. Tapos sabi ko, sige sensei. Pero naano pa rin ako, parang hindi, parang wag na siguro. Parang i-ghost ko na lang si sensei. Tapos nakausap ko din po si Miss Cherry. Andiyan ba si Miss Cherry sa chats? Hello, shout out po sa'yo. Nakakausap ko rin po siya. Tapos parang nabanggit ko rin po sa kanya na Miss Cherry, parang ayoko na kasi nga, ayun nga po, paulit-ulit ka lang, wala naman nangyayari. Siguro nga hindi para sa akin to. Pero sabi sa akin ni Miss Cherry din na, wag daw, parang try mo pa. Tapos kahit hindi copywriting job yung makuha mo, at least meron. Tapos sabi ko pa sa kanya, medyo naging stubborn ako na, pero Miss Cherry kasi copywriting nga yung in-enroll ko tapos hindi ako kukuha ng copywriting job. 'Di ba dapat parang yun lang po yung focus ko. Yun po yung sabi ko sa kanya. Tapos sabi ni Miss Cherry, okay lang yan kasi ako nga parang ito yung course ko pero copywriter ako ngayon, 'di ba? So it doesn't matter. Hindi siya nakakababa ng confidence or yung parang ego, parang hindi siya nakakaganon. Tapos sabi ko, sige po, try ko po. Hanggang Buti nakinig ka sa amin, no? opo, buti nga wala hindi. Tapos hanggang sa nag-post ka po na ng Facebook, nag-post ka po sa group ng, naghahanap sila ng copywriter dun sa inner circle ko na Facebook group. Tapos sabi ko, ang cute naman, health and wellness. Parang beauty brand daw sila, sabi ni Miss Cherry. Parang, uy, sakto kasi mahilig ako sa beauty, makeup, skincare, baka kaya ko to. Tapos, pero andun pa rin po yung feeling na, ay, wag na. Baka mamaya, wala na naman nangyari. Tapos, pero, nagpatulong po ako kay Miss Cherry noon kasi yung kaibigan, may kakilala or kaibigan niya po na tinulungan din niya. Tapos, nandun na rin po siya dun sa company na yan. So, nagpatulong ako kay Miss Cherry. Inalam ko po kung sino sila, anong ginagawa nila. Nagpasa po ako ng email sa kanila. Tapos, lahat ng kung paano yung emails, paano ka mag-pitch. Nireview ko sila lahat dun sa
module bago po ako mag-ano, bago ko po ano tawag dito, ipasa yung email for application. Tapos napadasal na lang ako, nung sabi ko, Lord, parang ang sama ko naman, parang, Lord, pag ito hindi mo binigay sa akin, ayoko na. Parang gumanon pa ako nung time na yun. Tapos hanggang sa after 2 days, nag-email po sila pabalik, interview daw. Sabi ko, hala, interview, naiyak ako. Kasi yun yung breakfast ko nung umaga. Oo. Pagkatingin ko parang, interview nila ako, tapos sigaw ako ng sigaw dito, oh my gosh, may interview ako. Tapos ang aga po nun eh, di nagalit sa akin yung mga tao sa bahay. Sabi ko, ayoko, wala pa kailan sa inyo, may interview ako, gumagano ako sa kanila. Tapos nag-interview ako, ganyan. Ang bait po nila, nasa Singapore po sila, ganyan. Tapos binigyan po nila ako ng test. Tignan daw po nila tignan po nila kung okay yung pagsusulat ko, ganyan. Tapos sobrang tuwang-tuwa ako, ginawa ko talaga siya. Tapos nung pinasa ko, after few days ulit, parang anong tawag dito, nag-email sila, sobrang na-excite ako kasi feeling ko talaga na ako yung kukunin nila. Kasi po, during ng interview, sabi nila sa akin na, pupunta kami dyan sa Manila this weekend. Baka gusto mo po sumama. Sabi ko, ay, Oo, ako na to. galing. Ay, ako na to. Yun na yung ano ko, parang, ay, ako na to. Sa BGC daw po sila, sige po, go. Gumaganyan ako sa kanila. I would like to meet everyone. Ganyan, si Inday, super excited. Ako na to, gumagano na ako sa utak ko. Pero after po nung yung trial test, parang nag-email po sila na parang iba na daw yung kukunin nila. E di si ate mo, girl po, di naiyak ako ng super. Parang, alam mo po yung O, parang parang nakipag-break sa napasa ko yan. No? or na parang nakipag-break sa yung joke. Umiyak po talaga ako sa kanya. May kasama sa bahay. Sabi ko, hindi ako natangkap. Ang sama-sama nila sa akin. Pagkatapos nila sabihin na inimit nila ako sa BGC, gumaganyan ako. Tapos sabi ko, oh, hindi ko na i-contact si Sensei, sobrang sakit, hindi ko na chat. Unfriend ko na sila, aalis na ako sa copywriting dojo, aalisan ko na lahat. Tapos sabi ko, babalik na lang siguro ako sa on-site na work kasi parang wala na akong choice. Kailangan ko na po kasi talaga ng mas malaking income nun kasi yung may ibang inaasa din sa akin yung mga kasama ko po sa bahay. Hanggang sa nag-email ulit sila Friday night. Nag-start na po ako mag-unfriend. Nakatitig na ako sa mga groups. Parang, didelete ko na ba to? Tapos hanggang sa may nag-notif na ganyan. Sila ulit, sabi nila, parang parang hindi natutuloy yung kinuha namin nung una. Ikaw na lang kukunin namin. Sabi ko, tapos edi nagsigaw-sigaw na naman, ako na yung kukunin nila, guys! Kasi hindi nila maintindihan yung mga kasama. Sino kukuha sa'yo? Ganyan, ganyan. May work na ako, may work na ako. Ayun po, sabi, may work na ako, may work na ako. Parang ako nanalo sa loto, ganun yung feeling. Parang sobrang daming pera. Tapos, as a newbie, ang offer po nila sa akin noon, 1,000 USD, 60K. Parang hulog ng langit. Tapos, di ko nga po na inintay ko po talaga yung Wednesday wins na dun ko po i-share lahat. Tapos, ayun po, sa kanila, so, tuwang-tuwa ako kasi skincare brand sila. Tapos, bilang babae na mahilig po sa skincare, sa mga any care na yan, super Bagay. tuwang-tuwa po ako sa ginagawa ko. Hindi po siya copywriting job lang kasi maghahanap din po ako ng content creator, may kipag-usap sa kanila, gagawan ko sila ng script, tapos yun yung gagawin nila. Kung ano mismo yung nasa script, kung paano nila gagawin to, yung sasabihin nila. Ayun po, tuwang-tuwa po ako nun. Pero ang kontrata lang namin, 3 months. So after 3 months, hanap po ulit. And then sabi ko, pero sobrang thankful po ako sa kanila kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi ko maayos yung resume ko, yung portfolio ko. Kundi dahil sa kanila, baka, ewan ko, baka Friend mo na wala kami. na rin. Magkalimutan na. Ayoko na sa inyo. So after po nung 3 months na yon, ano pong tawag dito? After po ng 3 months na yun, hanap ulit.
since sobrang taas po ng sahod na yun para sa akin, may na-save po ako and during that time na wala po akong work, nakakapagbigay pa rin po ako kahit pa paano mga kailangan sa bahay. Internet, ganyan. Kasi po, ayun nga po, mataas po yung 60 para po sa akin. Until such time na kasi naghahanap lang po ako ng trabaho sa online jobs, tsaka po sa mga Facebook groups na sinalihan ko. Doon lang po ako nagro-rotate kasi ayoko po mag-Upwork, may bayad. Tapos, nakita ko po siya sa online jobs. Naghahanap daw po siya ng copywriter. Actually, ang nakasulat pa nga po doon, creative strategist. Tapos, para ang sahod kasi sa kanya, 2,000 yung nakapost po. Okay, 2,000, also sabi the ko. 2,000 USD, sabi ko. Nung kinampit ko siya, sabi ko, mag, Six figures na. sabi ko, patry ko ba? Kasi parang, bago pa lang ako, 3 months lang yung experience ko sa kanila. Tatry ko ba? Sige nga, try ko kasi naalala ko ngayon, sinabi ni po ni Miss Cherry na kapag nakakuha ka ng isang nagtiwala sa'yo, sunod-sunod na yan. So, sige na nga, try ko. Tapos hindi na po ako nag-apply sa iba. Sabi ko, sige nga, sabi ko, sige nga, kung totoo nga na kung totoo na sunod-sunod na yan, ito lang a-applyan ko. Pag hindi ko to in-apply, Parang mag, gumagana sa'yo, challenge mo mag-ahanap na lang ako ng, yung universe, no? opo, opo, talagang, pag ito hindi gumana, okay, edi next. Thank you, next. Tapos, nag-apply po ako. Ang pinaka nasa dulo po ng post niya, sabi niya po na nasa vacation daw siya ng 7 days. After 7 days po siya mag-i-email back kung sino man po yung mag-apply. Pero pagkapasa ko po ng application ko, nag-reply siya kaagad. Sabi niya, can you send me more of your work? Kasi hindi ko naman po nilagay lahat dun sa portfolio ko na yun. Tapos naghanap din po siya, basta nagpasa po ako sa kanya ng iba pa. Pero kasi yung mga pinasa ko po nun, parang yun po yung parang hindi, parang, kasi syempre di ba po, sensei, parang pag portfolio, dapat andun na yung best. Tapos iwan mo na yung iba. Kasi parang tatanggapin pa ba niya to? Ayoko nga to ilagay sa portfolio ko, maghahanap pa siya ng iba. Pero sige na nga. Pero nag-interview po kami. In on the spot niya po ako. Tapos, um, On the spot ang na pinaka, questions, about copywriting ba? hindi po, parang in on the spot niya po ako na, sige nga, parang kung magaling ka na copywriter daw, i-try ko daw po siyang ihikayat. Wow. Sabi niya, talk about your favorite game. Tapos, parang kailangan mahikayat daw siya na i-download niya. So, ang paborito ko pong game, Genshin Impact. Di ko po alam kung alam niyo. So, ayun yung pinakaalam ko na laro talaga. So, sabi ko, ano po kami na ganyan. Tapos, nakita ko po siya, kasi po, medyo malayo yung camera niya. So, parang nakaganyan po siya. Tapos, yung cellphone po niya, parang pumupunta na siya sa Play Store, sa App Store. Tapos sabi niya, this is Genshin. Sabi ko, yes, that's Genshin. Ganyan, ganyan. Sabi niya, okay, okay. Let me try another time. I want to download it. So, feeling ko po dahil doon, kaya niya po ako dahil po sa Genshin na yun. Oh, may Tapos surprise hanggang, pa. Pitch yun, ah. Really good. opo. Tapos hanggang sa nagsenda na po kami ng kontrata. Ano po, ang una po namin usapan is 5 hours lang. Kasi nga po parang titingnan niya kung paano ba ako magsulat. Mag-meet ba kami, ganyan, ganyan. Tapos hanggang sa 3 to 4 weeks in pa lang po ako sa kanya, bigla siyang nag-chat sa Slack kasi yun po yung gamit namin. Sabi niya, Leila, you've hit a winning ad. Tapos tinanong ko pa siya, sabi ko, ano po yun? Nag-viral po ba? Parang marami bang comments? Marami bang likes? Kasi hindi ko po talaga alam. Tapos hanggang sa in-explain niya po sa akin na, ayun nga, ano ang tawag ko dito? Ano po yung May sinabi niyo sales. kanina? Maraming sales. Ayun, nagkaroon po ng maraming sales yung ads. Yung ad na yun, isa lang po pala yun. Yung ad na yun, so hanggang sa feeling ko rin po, dahil doon, na
nag-increase po kami ng hours. So from 5 hours po, naging 25 hours po kami. Pero imagine nyo po yun kasi parang ah, ang usapan po namin is $10 an hour yung rate ko po sa kanya. So, itong 25 hours na to, 25 hours work lang po yun. Pero, nakaka 60K na po ako sa kanya a month for 25 hours lang po yun na. How much more naman po kaya kung Kung full nag time. 30 hours, nag 40 hours? Opo, pwede mas malaki yun. Tapos, siya daw po yung tipo ng tao na pag nagustuhan niya po talaga yung isang tao, talagang mabilis po siya magtaas ng rate. So, what if mangyari po yun sa akin? Parang, hala, grabe na yun siya. Baka I-challenge, mamaya challenge magkano mo na. yung universe ulit. Sige Maganda nga. palang sina-challenge. Sige nga, totoo to. Pero, nakakatuwa, Sensei. Kasi parang, nung una, parang, ayun na yun eh. Parang, wala na akong pinanghahawakan pa. Nag-quit na ako nung time na yun. Tapos, Oh, pa-unfriend ka na sa biglang, amin eh, nang hindi ko alam ah. so, so, ayun na, mag-unfriend na ako kasi super sakit. Parang nakikipag-break lang sa jowa. Mag-unfriend na, tas may nag-email, may naniwala. Buti na lang po talaga na nakinig po ako sa inyo, tsaka kay Miss Cherry. Kasi, parang looking back, parang naiiyak po talaga ako. Kasi parang, hindi ko to makukuha ng lahat kung nag-quit ako or hindi ako nakinig sa kanila. Tapos parang like, syempre po, parang may chronic illness nga po, di ba? So, parang doble yung hirap. Parang, para sa akin ba talaga, baka mamaya unfit to work na pala ako, ganyan, ganyan. Kasi sinabihan na rin ako ng doctors na, ay, baka parang, baka lumala yung condition mo, hindi ka na fit to work. So, parang ayoko naman ng ganun kasi parang, unfit to work. Eh, gusto ko magkapera. Di, parang ang dami-dami kong pangarap. Hmm. Tapos, biglang ganun. So, nakakatuwa po na thankful na buti po hindi po ako nag-quit talaga kahit ayun na nga mismo eh. Ayun po. Pero sobrang nakaka-proud, lalo na nakita ko yung, yung win mo. Kasi nagulat din ako, oh. Siya pala yun. At nagka-win nitong si Leila, grabe. Parang nung last time kong kausap siya, parang, alam mo yun, feel ko nga pa-quit ka na eh. Pero try kita lumaban pa ng onte. Kasi baka malapit na, ganun. And yung malapit nga. So, super happy for you so far. And, Opo. yun nga, alam ko naman na that won't be your last win. Like, marami ko pang wins. Na-experience mo na yung, yung client na high-paying na ganyan, di ba? Parang, tas na-boost na rin yung confidence mo, mas may portfolio ka, mas may samples ka, edi mas madali na siya soon, di ba? So yun, parang isipin mo lang siguro lahat ng Opo. rejection, tapang ka no? Tinatapang ka. Nag-build ng character, build din character mo siguro. Ayun. Opo. Kasi po ako rin po yung tipo ng tao na kapag parang may nangyaring parang mali or masama, parang, ay, ayoko na yan. Mm, Ganun po ako. Pero siguro po dahil po sa freelancing, sa copywriting, and of course sa mga tao pong nakasama ko sa loob ng inner circle, of course po kay Sensei, parang, yun, na-build naman po yun na mas tumapang, ganyan. Kasi nga po, sa freelancing, kailangan po matapang ka or else tapang ka nga. goodbye ka Lalo talaga. na sa simula. Ayun. Alam na, No po. ganda nga ng ng story niya eh. Parang parang pang teleserye yung plot, pang Netflix. Pero ang galing, di ba? Nangyayari talaga yun, guys. So, sa inyo, sa mga nanonood right now, huwag kayong mag-give up, di ba? Malay mo, sobrang lapit nyo na. Sobrang lapit nyo na. On-key na lang, di ba? And ayun, eventually naman, you just have to find that first person that will trust you. Yun, put it that way. Ayan, sobrang ganda na no, story ni Isang tulog na lang pala. isang tulad na lang pala, no? Nakaka-relate ba kayo? Kasi dito naka-relate sa sa struggle nung as a newbie ni Leila. I'm sure madami din kayo. Ayan. So, ano yung mga naging self-limiting beliefs mo
during your ano journey, on your journey? Yung mga naging self-limiting beliefs ko po, akala ko po kasi nagse-set din po ako nagse-set po ako sa sarili ko ng sarili kong timeline na akala ko po yung success dapat pag may sinabi kang ganito, kunyari dapat after 3 months kailangan may kliyente na ako. Dapat makuha mo yun. Which Mm. is eventually, mali po yung gano'n. Kasi yung success na yan, parang gusto ko, parang wala po siyang timeline. Parang sasucceed ka lang na magsasucceed. Wag ka maging masyadong stubborn sa mga gano'n. Tapos yung mga, nag-self-doubt po ako sa sarili ko ng sobra kasi para sa akin ba to? Or like parang dapat ba copywriting yung pinapursue ko ngayon? Baka mamaya binobola-bola ko lang yung sarili ko na kaya ko to. Kasi porket nagkaroon ako ng training, porket nandyan yung copywriting dojo, inner circle, si Sensei, tsaka yung ibang mga kasama sa inner circle, baka talaga hindi siya para sa akin. Tapos parang sobrang kino-compare ko yung sarili ko sa ibang tao kasi nga, bakit sila ganon? 19 pa lang, 20 pa lang. Ako, 24, bata pa, pero hindi na pa bata. Bakit wala nangyayari sa akin? Kailangan may mangyari na sa akin. Pero, ayun nga po, sobrang habang pasensya, pagtitiwala sa sarili, and super importante din po na meron ka mga tao na kasama. Kasi po, what if wala ako sa inner circle, di? Baka mamaya, hindi ko nakilala lahat ng tao, hindi ako na, walang tumulong sa akin, baka nasa office ako, super bored, o baka mamaya puro lang ako hospital ulit kasi nga super pagod dahil sa on-site. Ayun po. So yun, 'di ba? Parang yung self-doubt naman, I think a lot of newbies go through that eh. 'Di ba? So parang it's a matter of actually still pushing through despite that. Kasi hindi naman siya fully nawawala eh. 'Di ba? Parang hanggang ngayon ba nawala na ba self-doubt mo like 100%? 'Di ba? Parang Hindi nandiyan po. pa eh. Pero isipin mo, it's yung self-doubt na yun, siguro right now it's pushing you to be better, which is good, 'di ba? Pushing you to always learn, to always improve yourself, 'di ba? And syempre, the more valuable you are as a freelancer, as a copywriter, the more you can charge in general. Opo. So yun din yun. So thank you for sharing Leila. How about naman yung mga external struggles mo that you went through as well? Siguro po ang pinaka-external struggle ko po is yung sakit po na meron ako. Kasi say po na nakascore nga po ng work from home, ganyan. Pero since 24/7 ko nga po siya nararamdaman, natatakot po ako na baka mamaya atakihin ako ng super lala na itong sakit na to, tapos hindi ako makapag-work. Eh syempre po, di ba, parang sa iba, work is work. Pag hindi ka naka-comply, tatanggalin ka nila. Eh, of course, sa freelancing naman po, di ba, hindi ka po empleyado. So, pag tinanggal ka, tanggal ka kaagad nung araw na yun, nung araw na yun. So, Mm. yun po yung pinaka nakakakaba sa journey ngayon. Kaya po, since po, medyo mataas-taas na po yung sahod, tinatry po namin kumuha ng HMO or kahit wala pa pong HMO, nakabalik na ulit po ako sa hospital, nakakapagpa-check up na rin po ako. So, it's good. It's better definitely. So I'm happy for you for that. So ano naman siguro yung three lessons that you'll teach your younger self, Leila, if you had the chance? Siguro po, siguro po ang una ko pong sasabihin sa sarili ko, number one, there's gonna be setbacks. Always po yan. Parang hindi porket nagkaroon ka na ng success, kunyari nakakuha ka na ng kliyente, tuloy-tuloy na po yung parang good. May good times, may bad times. Pero there will always be setbacks. Pero hindi porket na mayroong setbacks, titigil ka na. Push lang ng push. Go lang ng go. Tapos po, um, number two po siguro, wag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Parang, yes, may mas bata sa'yo na nagkakaroon ng ibang wins or mga
ka-level mo, 24 din or 25 din or mas matatanda sa'yo, na nauuna sa'yo, pero hindi porket nauuna sila, parang, alam mo yun, sensei, parang, you have your own timeline, and then, trust in yourself, and then, people are also trusting you. So, focus ka lang sa sarili mong timeline. Sila, may nanalo sila, nagkaroon sila ng kliyente, you clap for them. And then, pag ikaw na, edi clap for yourself. Kasi, as long as pinapursue mo talaga, as long as super lakas ng desire mo na gawin to, eventually, maririnig ka ng universe or sasagutin ni Lord yung prayer mo. Ibibigay niya sa'yo yan. And then, siguro po, number 3, siguro po kahit parang sobrang hirap na or like sobrang tagal mo manalo sa buhay, compare mo na po yung sarili mo ng super super sa iba. Grabe na yung negative thoughts mo sa sarili mo tsaka para sa ibang tao. Siguro maging fair ka lang po palagi. Play fair. Huwag kang gumawa ng kahit anong masamang bagay dyan. Kasi nga po, may malaking reward sa dulo ng journey mo. Di ko po alam, Sensei, kung parang nakikita mo yung picture na yun sa Facebook, pero parang may dalawang picture siya, isa sa baba, isa sa taas. Yung isa, parang naghahanap sila ng gold o ng diamonds, tapos yung isa, halfway, tumigil na siya, pero yung isa, malapit na niya makuha yung diamonds niya. Yung isa nandito, yung isa patapos na sa finish line, nakuha niya yung diamonds. So, sana lahat tayo makuha natin yung diamonds natin. Yeah, yeah. Lahat tayo mag-win. Kasi even though nagkaka-success stories, ka-age mo, mas bata sa'yo, alam mo yun, um, pag nag-win sila, it doesn't mean na nawalan ka eh. Di ba? It doesn't Opo. affect your own success. So it's their win. So eventually, if Opo. it's your time na, di ba? They will surely clap for you as well. Keep going. So super good job so far, Leila. And I'm really excited to see where you'll go pa. Kasi kaka-start pa lang ng journey mo. Imagine mo yun. Tsaka 24 ka pa lang. Di ba? Bata Mm. pa ka. Uh, mga, ayun, di ba? Marami ka pang mararating. So dito, di ba? Malay mo sa next Kaizen mo, iba na yung pinag-uusapan mo, di ba? Iba na yung mindset mo. So dito na nabibuild yung character talaga sa freelancing. Totoo po. Ayun, di ba? And you will meet a lot of people, a lot of clients. Hindi lahat ng clients mabait, hindi lahat ng clients worth it, ganon. Pero there are a few clients out there na parang magpipivot yung buhay mo dahil sa kanila. Ayun. So, yun din gusto kong sabihin kasi ang dami ko rin na-meet na clients. And bilang lang actually yung clients na talagang naka-impact sa akin. Hindi naman lahat eh. May mga mas toxic din may mga toxic din na clients. May mga toxic din na freelancers. Both sides naman yun eh. Kasi hindi masyado pinag-uusapan yung toxic freelancers, no? Mm. Yung laban lang tayo. Laban tayo like Layla, di ba? Yun, kung kinaya niya, kung kinaya ng iba, kaya niyo din, for sure. Yes po. It's about, Kayang-kaya yan. minsan i-remind you na lang yung universe na para, kailan ba yan? Ituro nyo, kailangan. Kasi nakikinig naman. Baka Continue. sabi nga nila, 'di ba? Sometimes yung win, na-achieve mo siya when tawag dito. Sometimes hindi ikaw yung version ng sarili mo to achieve what you want, 'di ba? Sometimes you have to go through a transformation as well. Which I think nangyari din kay Leila, 'di ba? Nag-transform din siya. Nag-build up yung character niya. Tapos doon siya Opo. sa dalian mag-close ng clients after that. So it's Opo. always a never-ending journey of growing, of learning, and it's important na along the way natututo tayo, 'di ba? Opo. Tama. 'Di Eh, ba? tahimik lang din naman po ako. So, hindi ko po yun, parang ang hirap po pag tahimik ka lang, pero hindi. Magbabago ka talaga. In a good way naman po, pagdating sa freelance. Yeah, ayun. So meron ka bang final advice sa ating mga copy ninjas? Mayla? Final advice. Ituro yun na yung universe when. Joke lang po. Siguro po ang huli ko lang po masasabi to my fellow copy ninja. Siguro po isipin niyo po yung ah
isipin niyo po yung parang pinaka-desire niyo. Bakit niyo po ba talaga gusto mag-freelance or gusto niyo po mag-copywriting? Ano po, sorry, ano po yung sagot doon? Tapos, parang kung ano man po yung sagot niyo para maalagaan ko yung mga anak ko, para mas more quality time sa mga anak ko, or gusto mo nasa bahay ka lang, gusto mo maraming pera. Every time po na magkukwit ka, yun po yung lagi niyong tandaan kung ano po ba talaga yung gusto niyo. I-remind niyo po lagi yung sarili niyo sa desire na yun. Tapos, na gustong-gusto mo siyang makuha. Kasi kapag hindi po malakas din yung desire niyo na gawin yun, parang wala rin po mangyayari. In my case po, desire ko po talaga mag-work from home, ayoko na po mag-on-site kasi mas naaalagaan ko yung sarili ko dito sa bahay. Pag sumakit yung katawan, o higa. Pag nagkasakit yung katawan, o few meters away lang naman po yung hospital mula sa bahay. So yun po yung pinaka-main desire ko. Gusto-gusto ko na nasa bahay lang ako para maalagaan ko yung sarili ko. Lagi ko po i-remind yung sarili ko na gano'n. So, kayo din po, ano po yung pinaka-desire nyo and gawin nyo po lahat. Wag lang masama. Para maabot niyo po yung gusto niyo. Yun True. po. Ayan. So ano, gawin natin inspiration story din ng Leila. Kasi yun, parang no filters to guys ha. Parang ito yung totoong journey ni Leila. Yun, nahirapan talaga siya, di ba? Pero at the end, happy story. Well, hindi pa naman end. I mean, mahaba pa yung career, yung journey ni Leila. Pero so far, happy journey naman. Ay, happy ano, um, hindi ma-ending. Ano ba tawag doon? Ayun, happy success story so far, di ba? And Ah, more. Happy, happy milestone. okay. Ayaw nga. Pangit pala pakinggan yun. Sige. So ayun, ano, super thankful kami sa time mo, Leila, for sharing your story. And balitaan mo din Thank you din ako po. actually kami sa how your journey plays out. Kasi nasa inner circle naman tayo. Tapos, alam mo yun, alam ko na marami ka pang ma-achieve this coming year, 2025. Malin mo, ito yung year mo na ano, ewan ko kung ano gusto mo 2020, $5K. Charot! ma Universe? mo lang, di ba? Maniwala ka lang. So yan, abangan din natin lahat, 'di ba? Malay niyo pagbalik ni Leila, ano, iba na yung story niya. Lalong nag-grow na siya. Sana nga po eh. Sana rin po yung mga nanonood. Sali na kayo, 7-day challenge, inner circle. Kasi doon din po ako nag-start. Yun lang yung nakatulong sa akin. Kasi bukod sa yun lang yung sinalihan ko. Yun lang yung pinakamaayos na nakikita ko. 7 days po, tsaka inner circle. Sali na po kayo. Ayan, yung 7-day challenge, pwede na kayo sumali right now kung hindi nyo pa na-take. 7 days lang naman yun. Magandang foundation yun. Ayun, doon nag-start si Leila and marami naman, maraming students namin doon nag-start. Yung inner circle namin, yun yung mas advanced na program. Tapos may 8-week na persuasive copywriting certification pa. Pero sa January pa yung mag-open. Ayun. So thank you very much, Leila, for your time. Sobrang na-inspire mo kami. And I hope you inspire more in the future. And laban lang tayo. Laban lang tayo. Laban lang everybody Laban lang. fight. Sige. Thank you, guys. Mag-thank you kayo kay Leila. Ayan. Thank you. Bye, Leila. Bye-bye po. Bye-bye everyone. Thank you po.